May nagpa-layout and laminate sa akin today ng ice for sale and inalo ko siya kung gusto na niyang pabutasan itong aking nilaminate. Hello, hello! It's me, Mama Carol. Kaninang umaga nag-walking kami, which I think kailangan ko rin naman siya. Dahil kapag ka talaga nag-print na tayo, maghapon nakaupo. So ito nga, pagbalik natin, nag-chat yung schoolmate ko na medyo malayo din talaga sila sa amin, pero sa amin talaga sila nagpapaprint. Shout out kay Arceli. Schoolmate ko siya nung high school and until college. Eh, nagpagawa siya nitong ice for sale na layout. Tapos sabi niya, ilaminate ko na din daw. Sa Photoshop ko siya nilayout kasi text lang naman. Tapos gusto ko medyo 3D yung effect niya. So, syempre, gusto natin yan kapag ganitong mga sure customer talagang. Kahit hindi payment first. Kasi itong mga suki ko na rin. Tapos, ayan, kahit may tambak talaga tayo mga invitation, tapos Sintra Ref Magnet, syempre, sisingit natin yan, sayang. Bali, pinag-pray over ko lang na sana huwag kainin itong ating ilalaminate. Charis, ayan, pinainit lang natin yung ating 5 years na laminating machine na medyo naglolo ko na talaga pero hindi pa ako makabili ng bago. Tapos, nakatodo yun kasi 250 microns yung ginagamit ko na pang laminate. Yan yung iba, alam nyo, namamahalan doon sa singil ko. Pero kasi, ang risky naman kasi ng paglalaminate ng mga ganito. So, kapag ayaw nila ng price ng pang-laminate natin, edi don't. Kasi sobrang risky talaga, lalo kapag ka mga original files yung gagamitin. Tapos, naku, masisira mo, talagang nakakakaba. Sa tuwing naglalaminate talaga yung parang mapapapray ka talaga. Na sana wag kainin o kaya wag masira yung papel ni customer. So, bali ito is A4 lang. And by the way, sa bond paper lang niya pinaprint yung kanyang ice for sale. Anyway, kapag kami nag-comment sa inyo or nagtanong kung how much po ang singil niyo dyan sa pag-laminate, ganyan-ganyan. Yan ang hindi ko talaga personally sinasagot kasi iba-iba tayo ng pricing. Iba-iba tayo ng pinagkukuhanan ng materials. Tapos iba-iba rin tayo ng time and effort and technique sa paggawa ng mga ganito. Ang masasabi ko lang ay reasonable yung pricing natin. And at the same time, kung paano natin siya kino-compute is yung cost ng materials. Tapos yung overhead expenses kagaya nung shipping, yung gas, yung food, yung fare, yung mga rejects, machine usage, electricity, basta yung mga ganun. Tapos labor cost, syempre. Tapos yun yung magiging total cost ng production mo. And then dun sa total cost ng production mo, so dun ka naman maglalagay ng profit or yung parang markup anyway, mo. Sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit kong plastic sa pagpapackaging ng mga piniprint ko, ayan, ito is yung supot na nilalagay kapag kami handaan dun sa pinggan. O tapos kapag ka pa isa-isa lang yung plastic ng ulam. O siya, bili kayo ng yelo kay Arceli. Yun lang, bye!